Matapos ang matagumpay na natalo ng binata ang mga monarch, ay makikitang naroroon sa harapan ng napakalaking gate etong hunter na si Liu ng China, gayon din si Thomas Andre. Naroroon din sa mga sandaling iyon si Chairman Wu Jinchul na nasambit na iyon pa nga lamang ang unang beses na ang ganong karaming bilang ng mga hunter mula sa iba't ibang panig ng daigdig ay nagkatipon-tipon at ilan lamang di umano kaya sa mga ito ang magagawang makaligtas. Marahang pinagmamasdan din ito ni Jinwu na nawika pa nga ni Hunter Cha na iyon pa nga lamang din ang unang beses na nasilayan niya ang ganong katensyonadong pagmumuka nitong ating bida. Maya-maya ay nagsimula nang magbukas ang nasabing gate at agad na nagbigay ng kautusan na maghanda ang lahat sapagkat kanilang araw kaagad pupuksain ang lahat ng mga lalabas na demonic beast mula sa nasabing gate. Ngunit makikita ang pagkabigla sa mga mata nitong si Jinwu nang kaniyang masilayan ang napakaraming bilang ng mga halimaw katulad na lamang ng mga sundalong may pakpak, mga dragon at iba pa na pinangungunahan ng isang napakalaking nilalang na nagtataglay ng isang napakalaking sandata mga master. Ang bawat tumatayong leader nga ng mga guild ay nagsimula ng magbigay ng kautusan para sa isa sa gawang malawakang sabay-sabay na pag-atake. Ngunit sa mga sandaling iyon ay isang napakalakas na boses ang nagpahinto sa kanilang lahat at iyon ay kautusan nitong si Sung Jinwu. Nabigla nga din etong si Chairman Wu Jinchul sa pagpapasya ng binata na binigyan din nito na ayos lamang iyon. Nagsimulang lumapit na nga ang mga ito habang labis na nangangamba etong si President Choi buhat ng kung mayroon nga daw tamang pagkakataon upang umatake ay ito na sa ngayon habang hindi pa nakapaghahanda ang kanilang mga kalaban. Samantalang nagsimula namang maglakad itong binata sa ukbo ng mga halimaw na nakatuon din sa kaniya ang mga paningin. Tumigil nga siya sa harapan ng tumatayong commander ng mga ito at kapwa tinitigan ang isa't isa. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong lumuhod sa kaniyang harapan at nagpakilala na siya ang Grand Marshal na si Belion at kasama ang libo-libo nitong mga Shadow Army ay sabay-sabay na nagbigay ng kanilang mga pagbati at paggalang sa kanilang pinakamamahal na Panginoon. Labis ngang naguluhan ang lahat sa kanilang nasilayan habang ayon pa nga kay Thomas Andre na kahit ang isa lamang sa mga dragong naroroon ay sapat na upang magdulot ng delubyo sa sangkatauhan.